Kinben Book 6, Chapter 71. Natawagan nga ng offensive foul si Mendez at doon na nga marahang napangiti si Coach Miranda, at dahil dito ay magkakaroon nga ng 2 free throws ang kanyang team. Ito na nga rin kasi ang ika-6 na foul ng Calapan City at mahigit 5 minuto pa nga ang natitira sa unang quarter. Malaki nga ang magiging epekto nito sa depensa ng Calapan dahil sa mga susunod nilang foul ay sure free throw na kaagad ang ibibigay sa Pampanga. Si Ricky naman ay agad na napatingin sa manlalarong bumangga sa kanya. Napatingin din nga siya sa pwesto kung nasaan si Larry. Malayo ito at ibig sabihin daw nito ay mabilis na nakapunta si Evangelista sa likuran nila Serna. Sila Serna naman ay agad na inalalayang tumayo si Evangelista at tinapik sa balikat. Magaling ang ginawa mo. Mahinang wika nga ng point guard ng Pampanga at agad namang napangiti si D dahil doon. Salamat sa info. Munting tugon naman ni Evangelista na nilampasan si Mendez para magpunta na siya sa free throw area para sa 2 niyang bonus shots. Si Larry naman ay napalapit agad kay Mendez. Natakasan ako, humarang si Olis. Sabi nga ni Larry at tumango naman si Ricky. Ngayong nasa penalty na sila ay alam na niya ang pwedeng kalabasan ng magiging depensa nila. Ang mahirap kasi sa ganitong sitwasyon ay nasa unang quarter pa lang sila. Lumapit naman sa kanya sina Markely at Marlon Magbuo. Mukhang ito ang gusto nilang mangyari, pero huwag tayo magpa-apekto sa penalty na ito. Seryosong winika nga ni Marky na ikinatango naman ni Ricky. Makikita nga rin si Dre na nasa tabi nila at pagkatapos noon ay nagpunta na sila sa kabilang side dahil naroon na nga ang mga players ng Pampanga at nakapwesto na. Naipasok nga ni Di Evangelista ang unang free throw kaso nagmintis ang kanyang ikalawang tira na naging dahilan upang ang mga manlalaro sa harapan ng basket ay agad na maghanda. Si Dre naman ay napaseryoso nang si Olis ay bumigla ng takbo papunta sa ring. Sa pagbaba nga ng bola ay dito na nga makikita ang pagtalo ng mga big man sa ilalim ng basket at si Magbuo ang nagwagi na kinakuyom na lang ng katapatan nitong si Thompson. Si Ricky naman ay nakita ang pagdating ni Olis at sa pagbaba ni Magbuo ay dito na nga biglang umangat muli ang bola sa ere dahil napalo ito nito. Si Marlon nga ay napaseryoso at nang pagmasdan niya si Olis ay makikita ang ngiti nito na parang nangaasar. Si Thompson naman ay doon na nga tumalon at hinampas ang bola sa direksyon kung nasaan sila Serna. Dito na nga rin makikita ang pagkaripas ng takbo ni Di Evangelista. Nakuha nga nila Serna ang bola at sa pagharap niya kay Mendez ay bigla niyang ibinato ito sa lumampas na si D. Kasabay nga rin noon ay ang pagdikit niya kay Mendez para madelay ito. Si Larry naman na itinodo ang pagtakbo kaso sa paghinto ni D sa may 3-point area ay bigla itong umatras at sa pagbalik agad ni Dison ay doon na nga napaseryoso si Coach Cervantes. Isang quick sidestep ang ginawa ni Evangelista at doon na nga siya napangiti nang nagkaroon ng hesitation na sumabay si Dison. Alam niyang natakot ito sa foul kung kaya't pinakawalan niya ang tres na humalit sa basket nang pumasok ito. Sa paglapag nga ni Evangelista ay nag-flying kiss pa ito pataas at tumingin kay Dison upang ito ay yabangin. 22-11 na nga ang score at sa pagbalik ng bola sa Calapan ay dito na nga napaseryoso si Coach Miranda dahil pagkasambot ni Mendez sa inbound pass ni Magbuo ay bumigla ito ng bilis. Pagkalampas nga nito sa gitna ay nagpakawala kaagad siya ng tres na sinagot din ang ginawa ng Pampanga. Sila Serna naman ay napakuyom sa ginawang iyon ni Mendez kung kaya sa pagsambot niya sa bola ay agad niyang itinawid ito sa gitna at isang walang tingin ng pasa ang ginawa niya papunta sa biglang nag-cut na si Olis. Hindi kami kagaya ng teams na tinalo ninyo. Sabi nga nila Serna sa sarili at nang tumingin siya kay Mendez ay wala na ito sa tabi niya. Nasambot naman ni Olis ang bola at sa pagsabay sa kanya ni Sanchez ay siya namang pagngiti niya. Penalty na kayo. Sabi nga ni Olis at si Sanchez naman ay nagdilim ang paningin. Si Coach Miranda naman ay napaseryoso dahil mula sa kabila ay lumitaw si Mendez at sasalubungin si Olis. Si Mendez!
Sigaw nga nila Serna at bumangga na nga siya kay Dizon para madelay ang kanyang pagsunod. Iniisip ba ninyo na magpapakita ako ng kahinaan kung penalty na kami? Malakas na team ang kalaban, kaya hindi pwedeng basta na lang ako tumigil sa depensa. Kung ma-foul ako, iyon ay dahil hindi ako tumigil sa pagbibigay ng tunay na depensa. Sabi nga ni Ricky sa kanyang sarili at sa pagharang niya kay Olis, ay siya naman pagtalo nito. Napangisi si Olis dahil alam niya kung sasabay si Mendez ay tatamaan siya nito. Hawak na nga niya ang bola, kaso kumaliwa naman si Ricky at tumalon. Ang bola ngang nasa kanang kamay ni Olis ay kanyang inasinta ng kanyang palad at sa paggalaw ng kalaban dito ay doon na nga umalingaw-ngaw ang pagtapik niya sa bola na ikinaseryoso ng Pampanga crowd. Bumagsak ang bola at nasambot ni Sanchez ang pagtalbog noon sa sahig. Akin na, bulalas ni Ricky at agad na ipinasa ni Dre ang bola rito. Sa pagpapatalbog nga ni Mendez ay hinarangan agad siya nila Serna kaso bumigla ng yuko ang 5'6" na player ng Calapan City. Napangiti pa nga si Mendez sa pagdaan niya sa ilalim ng braso nila Serna. Makikita naman si Olis na kumaripas ng takbo at nang malampasan ni Mendez ang kanyang kakamping sila Serna ay dito na nga niya nilampasan ng player ng kalaban na may hawak din sa bola. Hindi kita papalampasin, sabi nga sa sarili ni Olis at sa pagharang niya kay Mendez ay bumigla siya ng sara ng kanyang mga binti dahil ang bola ay ibinato nito sa sahig. Isang maliit na ngiti naman ang sumilay kay Mendez at ang bola ay sa likuran niya dumaan. Agad niyang nabago ang kanyang naunang plano at sa paglipat nito sa kanyang kabilang palad ay siya ring pagsabay ng kanyang katawan. Ang commentator nga ay napatayo nang masaksihan iyon. Isang behind the back crossover mula kay Mendez. Mendez for 3. Dagdag pa nga nito dahil sa pagdating ni Ricky sa 3-point area ng side nila ay siya ring pagtalo nito. Sumilbato pa nga ang referee dahil nagpumilit pa si Olis na makabawi kaso foul ang ibinigay niya kay Mendez nang matamaan niya ito sa paglapag nito. Kasunod din noon ay ang paghalit ng bola sa basket na nagpatahimik sa crowd ng Pampanga at nagpahiyaw sa mga manonood na ayaw manalo ang Lanterns. Basket counted! Sigaw ng referee habang nakatingin kay Mendez na nakaupo at nagdidilim ang paningin. Nang mapatingin naman dito si Billy Olis ay napakuyom siya dahil napakadulas daw ng galawan ng manlalarong ito. Totoo palang malupit ang isang ito. Sambit na nga lang niya sa kanyang sarili at sa pagtayo ni Mendez ay makikitang nilampasan siya nito. Si Coach Isaiah nga at ang mga players sa bench ay hindi alam kung paano magre-react sa ginawang iyon ni Mendez. Si Maki nga ay napatulala na lang kay Ricky na ngayon ay nasa free throw area na. Maging sa Pampanga bench ay halos iyon din ang reaksyon at si Coach Miranda nga ay parang nawala ang tapang ng tingin nang makita ang ginawa ng pinakamaliit na player sa loob ng court. Si Mark Parpon nga ay napatayo na lang dahil sa nasaksihan niya at hindi niya maiwasang mapamura. Muntik na akong mag-cheer sa Mendez na ito. Sabi nga ni Parcon sa kanyang sarili dahil nang makita niya ang crossover ni Mendez kay Olis ay bigla siyang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na parang isang tipikal na manonood lamang. Habang nasa free throw area naman si Ricky ay napahinga siya ng malalim nang ang mga kakampi niya ay nagdatingan na rin. Huwag ninyong isipin na nasa penalty na tayo. Malakas ang team natin. Hindi ba? Sigaw ni Ricky at nang marinig ito ng tahimik na crowd ay bigla silang napalunok. Ang pinakamaliit na player sa laro ay tila nagkaroon ng malakas na datingan at dito na nga napakuyom ang mga kakampi ni Mendez. Mula naman nga sa audience area ay makikita nga si Sir Nelson Cuangco na katabi ang kanyang kapatid na si Iggy Cuangco at katabi naman ito ang anak na si Felix Cuangco na paglalaruin na niya sa Bulacan Infernos makalipas ang ilang laro na hindi ito napasama. Nakikita mo ba Iggy kung bakit siya ang gusto kong gawing team captain ng team na plano ko at hindi ang anak mo? Seryosong wika nga ni Nelson at makikita naman ang seryosong tingin ni Iggy at ng anak nito kay Ricky Mendez. Mendez, ikaw pala ang paborito ni Uncle. Pwes, kapag natalo namin ang team mo sa pagharap natin o kapag natalo kita, ay sisiguruhin kong ako ang magiging team captain ng team
at susunod ka lang sa akin. Seryosong winika naman ni Felix Cuangco sa sarili na kagaya ng kanyang ama ay ayaw na ayaw masasapawan sa bubuuing team ni Sir Nelson. Magaling nga kuya, pero may usapan tayo. Kapag nagkatapat silang dalawa at mas maganda ang stats ni Felix, ano man ang resulta ng laro ay si Felix ang dapat maging team captain. Seryosong wika nga ni Iggy Cuangco na sa kabila ng mga magagandang laro na ipinapakita ni Mendez sa mga nakalipas na laban nila ay ayaw niyang tanggapin ito. Ang team ng mga Cuangco ay dapat si Felix ang maging ace player at team captain. Wala sa akin problema kung kasama ang Mendez na iyan, pero apelyido natin ang dala ni Felix. Gusto pa nga itong sabihin ni Iggy sa kanyang kuya kaso hindi niya kayang gawin ito. Sa mismong laban na lang daw ng Bulacan at Kalapan nila papatunayan kung sino ba ang dapat maging team captain at lead man ng team na isasali nila uli sa PBA. Naipasok nga ni Mendez ang bonus shot at dito na nga niya nakompleto ang 4-point play. Naibabangan niya ang lamang ng Pampanga sa 4 matapos iyon at 22-18 na nga ang score. Kung sa isip ni Coach Miranda ay wala raw makakapigil kay Mark Parcon, ngayon ay isang tanong naman ang biglang sumagi sa kanyang isip. Sino ba raw sa team niya ang pipigil kay Ricky Mendez? Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng 3 choices: 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.